Maganda ho, pag-usapan ho natin, ito hong naging pahayag ni VP Sara Duterte na kung saan ay na talagang lubog na raw po sa utang itong gobyerno ito o yung buong Pilipinas. Dahil sa ngayon talagang 18 trillion na ho eh. At talagang ang naghihirap po yung taong bayan. Pero agad na bumelta at sumagot dito ang Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na ito raw hong mga bintang o akusasyon na pagtaas ng utang ng Pilipinas ay sabi po niya ay ito raw po dulot ng minana lang ho ng Marcos Jr. administration. So pag-usapan ho natin yan, i-discuss ho natin yan, at ako ay nag-research ng kaunti tungkol dyan. Pero eto, sabi ho ni Yusek Castro, ito hong mga usapin sa national debt, yung pambansang utang ng Pilipinas. Kasi meron tayong panlabas, foreign at domestic, panloob na utang. Laki na ho ng utang natin mga kababayan eh. At sa ngayon ay umaabot na po sa 18 trillion mahigit eh. Ang utang as of March ho yan, 2026, 18.49 trillion. Laki na ho, no? 18 trillion mahigit. So mamaya ay hihimayin natin ho itong isyong ito. Pero sabi po ni Yusek Castro, agad na ibinintang sa Duterte administration, ito hong sinasabi na patuloy na paglobo ng utang ng Pilipinas. At ayon ho kay Castro, namana lang daw po ito ni Pangulong Marcos Jr. sa nakarang administrasyon ng ama ni VP Sara na si Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi ho ni Castro ay yung administrasyon daw ho ay yung mga economic policies at yung iba pa no na halimbawa yung mga pangungutang ay normal lang daw po ito para suportahan yung mga public services and projects. Ayan, ang sabi ho ng Malacanang. So kasi ang binanggit ho ng ni VP Sara, ngayon lubog tayo sa utang. So lumaki talaga ang utang, pero sabi ho ni Yusek Castro, namana lang. O ito, pag-uusapan ho natin mga kababayan, itong isyong ito. Kasi sa pagtatapos po ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong June 22, kasi 2016 po yan, hanggang 2022, ang Pilipinas ay may utang po, ito yung outstanding debt, ay umabot po sa 12.79 trillion to 13.4 trillion. So, ang Duterte administration ay tinatayang nakautang ho ng 6.8 trillion pesos. Ito po ay sa loob po ng 6 na taon na termino mula po 2016 hanggang 2022. So, dito ho 6.8 sa 6 na taon. At malaki ang nasabing dahilan kung bakit umutang ang Duterte administration ay dahil sa COVID-19 pandemic. Kasi siguro, alam niyo naman mga kababayan, yung nangyari sa pandemya dito po sa ating bansa na talagang sarado po lahat, di ba? Bagsak ang ekonomiya. Hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo po ay sadsado talaga. At lahat po, di ba? Lahat ng mga establishmento, bawal ho eh. Nasa bahay lang ho tayong lahat mga kababayan, di po ba? At sigilan na sige ng ayuda muna pansamantala, di ba? Ang binibigay po ng gobyerno. So, lumobo ho ang utang noon dahil sa pandemya. At di ba, laki ng ginastos sa mga sa mga ayu-ayuda na ibinigay sa lahat po at iba't ibang mga sektor dito po sa ating bansa, at naglaan din po ng mga pondo sa mga infrastructure projects ang Duterte administration. So, yun po ilista nyo sa mga nanonood dito po sa ating channel, 6.8 trillion ang nadagdag sa utang sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dito naman ho tayo. Punta naman ho tayo kasi ang binabanggit ho ni Yusek Castro, hindi naman lang yan eh. Kaya lumaki ang utang ng Pilipinas. So ito kasi ihimayin po natin para maintindihan po ng ating mga kababayan. So sa ilalim naman po ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Bongbong Jr.,
ang pangkalahatan, no, national debt, ay patuloy ho na lumobo at tumaas. Ito ho, as of March 2026, kasi Mayo ho ngayon, so first quarter ng taong 2026, ay ang Pilipinas ay meron pong kabuo utang na umabot sa 18.49 trillion pesos. So, yun ho, mga kababayan, laki rin ho, laki ng utang, ha. Alam naman natin, tatlong taon pa lang ho. Mahigit, itong si Pangulong Marcos Jr. So, ito yung parang pinakabuod, Ito, iisa-isahin ko lang ho, Ito, yung sa ilalim po ng Duterte administration ay 2016 to 2022. Ang utang, nagsimula po 2016, tinatayang nasa 6 trillion pesos. Tapos yung hanggang at the end of yung utang noong 2022 ay umabot na ho sa 12.8 to 13.4 trillion pesos. So ito, nag-increase ng 6.8 trillion pesos. Yun ho, siguro para mas madaling kwente, isara na natin sa 7 trillion. 7 trillion pesos, 6 na taon. Tapos, sa ilalim po ng Marcos Jr. administration, mula 2022, mula siya naging Pangulo, hanggang ngayong taon, 2026, lumalabas na umabot na sa 18.49 trillion pesos. Alam niyo ho ba kung magkano in-increase? 5.7 trillion pesos. Kung isinara natin sa 6.8 ni Pangulong Duterte, o gawin natin 7 trillion, ito kung 5.7, para patas, gawin natin 6 trillion. So, 6 trillion sa 3 taon, tapos 7 trillion sa 6 na taon, sino mas malaki? So, yun ho mga kabay. Ako, kinukompute ko lang naman, At talagang, meron ho tayong datos, data, na pinagbabasihan. Hindi ho natin to invento. So, yun po ang kabuuan. So, lumilitaw ho, mga kababayan, hindi minana kung bakit lumaki. Kasi pag sinabi mo, minana lang namin yan, yung utang na yan, ibig sabihin, hindi ka ng utang. Mana lang natin lahat yan, Dinagdagan pa, lalo pang lumaki ang utang, di po ba? At alam naman natin, partida na ho yun, meron pang pandemic, di ba? Pandemya noon, na kung saan talagang lahat po ng tao, kinakailangan bigyan po ng ayuda, di po ba? Sa ngayon, wala akong pandemya. Tuloy-tuloy at yun nga, base nga sa mga naunang report, ay tuloy-tuloy po ang pangungutang, tapos ay, di ba, kapuso tayo sa budget, Ang nangyari ho mga kababayan ay utang ng utang, tapos inilaan po sa mga infrastructure projects na kung saan, katulad ho dyan yung sa flood control. Di po ba? Pero alam niyo naman ang kwento sa flood control. Wala. Talagang naibulsa ho. Base ho sa mga report mga kababayan. So, yun ho, ako binabanggit ko lang naman ho ito mga kababayan dahil sa, yan po, napag-uusapan ho yan, di po ba? So, yung utang. At ito ho, diretso ho yung patot sa dahan din, ni na VP Sara Duterte at ito hong si Yusek Claire Castro. Ito, panoorin nyo lang ho itong report na ito sa Billionaire News Channel at doon sinagot ni Castro yung sabi ho ni VP Sara na baon sa utang at parang hindi po nagtatrabaho ang administrasyon ito. Panoorin po natin ito hong pahayag ni VP Sara at ganyan itong si Yusek Castro. Binatikos ni VP Sara ang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko. Ang Pilipinas, baon na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng Malacanang? Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi natugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media.
Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip, kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Nagbitiw rin ng maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCOO. Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Okay. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Correct. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita. May sagot naman si Yusek Castro, nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas naman na raw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. Yan po ang report at kung saan ay pareho pong nagpatot sa dahan. At sabi po ni Bibi Sara, nako, pag nagsalita yung si Claire Castro, wag na nating pansinin yan at bigyan ng halaga dahil sa yung bawat daw po na namumutawi sa kanya ay nagiging kahihiyan ng Pilipinas. Kasi talagang grabe ho at di ba? Pinatutsadahan na nagbabakasyon daw si BP Sara doon sa abroad. Pero siyempre, kung ikaw naman anak na ang magulang mo nakakulong, parang hindi mo naman pupuntahan, di ba? Kung maaari, doon ka na tumira. Pero bilang vice presidente ka dito sa Pilipinas, siyempre, padalaw-dalaw at nagpapalit-palitan po sila na magkakapatid. Ako, nauunawaan ko mga kabayan, siyempre, magulang mo na ganun ang sitwasyon, natural na pupuntahan mo, di ba? At hindi, ako sa akin parang hindi naman bakasyon yun Kasi pupuntahan mo magulang mo At alam niyo naman kasi di ba yung mga Pilipino, may kumisan laging ubos ang oras para sa mga magulang. At ang ginagawa, kung kailan lang may nangyari, may sakit, saka doon pupunta. Ito hindi. Si BP Sara, pinupuntahan niya kanyang ama o si dating Pangulong Duterte. At siguro, yung sa ating mga viewers, kayo ba, ano ba masasabi niyo rito sa mga nangyayari sa ating paligid? Kasi, sabi ng Vice Presidente ay lubog sa utang. Yun. Halos 6 trillion ang nadagdag sa loob lang ng mahigit 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Yung sa Duterte administration, 6.7 trillion, yung nadagdag sa pangkalahatang utang sa loob po ng 6 na taon. So, 6 na taon, ito mag-3 taon, mas marami yon. Pero kung pagbabasihan natin mga kababayan, yung mga pinaggastos ni Duterte, ni dating Pangulong Digong, may pandemya. Hindi mo pwedeng gutumin yung mga Pilipino, di po ba? Samantala ngayon, wala kang pandemya, pero meron ng flood control. Kaya ang dami ngayon mga kababayan na talagang taon-taon nangungutang tayo Tapos, di ba sa mga nakaraan, may mga proyekto tayo na hindi po natuloy yung mga infrastructure projects kasi ang nangyari ay inilihis po. I-divert yung pondo ng gobyerno sa ibang infrastructure tungo sa flood control. Kaya naman pala gusto nila ng flood control dahil sa, yun nga maraming mga ghost projects at talagang nagkakamal po ng limpak-limpak na kwarta. Yung ating mga opisyal ng gobyerno at iba pa mga politiko
nasangkot dito po sa katiwalang ito na nangyari dito po sa ating bansa. So, talagang totoo naman ho, naghihirap at sunod-sunod po ngayon, di ba? Yung inflation, 7.2%. Yung inflation na yan, mga kababayan, ay sumasalamin. Ibig sabihin ho niyan, tumaas po ang presyo po ng bilihin at serbisyo. O, di ba? Tapos ay noong isang araw, naglabas din ho ng pahayag ang PSA na 2.8% na lang ho yung paglago ng ating ekonomiya na talagang bagsak na bagsak ho, lagapak na lagapak. So, bubagal ekonomiya, inflation tumaas, at nagkasunod-sunod ho yan. Alam niyo ho, hindi lang ho isisisi ho yan dito ho sa krisis sa Middle East, di ba yung ginawang pag-atake ng US-Israel sa Iran. Bago pa ho mangyari itong gerang ito, ay di ba talagang bumagsak na po ang kumpiyansa ng mga negosyante, mga dayuhan at lokal dito po sa ating bansa. Ano yun? Bakit sila bumagsak yung kanilang tiwala? Dahil po yan sa flood control scandal, di po ba? So sa mga nakaraan talagang napakatindi ho yung korupsyon na nangyari. Hindi lang po bilyon, trilyon po ang inabot ng korupsyon na kung saan hanggang sa ngayon. Wala ho tayo makita konkretong naging desisyon o resulta ng investigasyon. Ultimo nga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, wala ho hindi nga mapirmahan ng mayorya ng mga senador na miyembro po ng House o ng Senate Committee, yung Senate Blue Ribbon Committee. So malabo ho, mga kababayan. So talagang wala pong nangyari sa investigasyon at mukhang sa ngayon, baka makalibre po yung mga nagnakaw po sa pondo ng bayan. Yan po ang masaklap. Na dapat ho ay may managot at may maipakulong. Sa ngayon, nakulong lang ho mga district engineer at yung dating senador. Yun lang ho. Wala pa ho tayong nababalitaan kung talagang sino po makukulong. At yung mga sinasabing mastermind, ginugulo nga ho . Parang siguro ay hindi ko alam kung baka parang may bawat region may mastermind. Siguro tignan ho natin. Pero sabi ho ni Senator Ping Lacson, marami raw mastermind. Baka maraming mastermind, tapos may overall mastermind. Baka yun ang pwedeng sabihin, di po ba? Pero sa pangkalahatan, mga kababayan, ito pinag-uusapan po natin. Talagang mabigat po, lubog tayo sa utang . Tapos inflation tumaas, yung ekonomiya natin bumagal, so marami pong taghirap. Yung mga manggagawa ho na may trabaho, di ba? Tumaas ang bilihin, tapos di naman tumataas ang sweldo mo. Anong gagawin mo? So talagang maghihikahos, di po ba? So sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At yung pinag-uusapan po natin, sabi ho ni Jose Castro, minana lang daw po yung utang ng kasalukuyang administrasyon dahil sa lumobo na ho sa mahigit sa 18 trillion. Pero sa aking pagsasaliksik ko, mga kababayan, sa loob ng 6 na taon ng Duterte administration ay 6.7 trillion, tinatayang 6.7 trillion ang naging utang sa kabuuan at may pandemya ho dyan, yung COVID-19 pandemic. Pero ngayon ay umaabot na rin sa 5.7 trillion, 3 taon pa lang mahigit. Pag natapos ho hanggang 2028, baka umabot ng ng 10 trillion. Ang dagdag inihiwalay pa natin sa mga nakaraan Yung dagdag ho sa ilalim pa ng Marcos Jr. administration sila po ang nagpalubog, di ba, sa utang dito po sa Pilipinas. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.